Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan, mga punto de vista ni Ka Eric. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta, pagsubaybay, pagtangkilik at pag-promote ng ating mga videos na ina-upload po natin at sinishare sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. And of course, we also would like to extend ng aming pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta na lumawak din po ang maaabot ng ating Bigwas ng Agila, kung saan po kasama ko dyan si Dr. Lorraine Marie Badoy, si Ma'am Lorraine, sa aming partnership sa programang Bigwas ng Agila. Sa oras na ito ay bibigyan po natin ng maliwanag na koneksyon kung paano po nag-operate ang sindikato ni Marcos at ng ICC upang magkaroon ng sistematiko na operations sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte at pati na rin po ang malubhang pagtataksil na ginawa ni Marcos sa ating soberenya, kung saan ngayon po effectively si Pangulong Duterte ay nakakulong ng illegal doon sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. Okay. Kumalat po sa social media at pati po ako pinadalhan na rin ng mga ilang pictures and mga narration o paglalahad ng salaysay na mga pangyayari simula po noong December 2023 nang nasundan na po ang mga datos at impormasyon kung paano po nag-operate ng illegal at patago sa pakikipagsabwatan nila Marcos Jr., nila Romualdez at nila Saldico, ang buong sindikato nila noon, ang mga so-called investigators and prosecutors na mula po sa ICC. At ito ay inilihim nila Marcos sa taong bayan. So kumakalat po yung pictures ng mga meetings, pinapatawag po through kay Saldico, through kay Martin Romualdez na connection, at pati na rin po sa mga CPP, NPA, NDF urban operatives, ang so-called victims ng nagrereklamo di umano sa war against drugs ni Pangulong Duterte para magkaroon ng case build-up. And take note of the data, December 2023. Ang mga 2 linggo yan na ginawa nila dito sa Pilipinas, at yung isa ay October and November 2024. Almost 3 weeks din po sila dito sa Pilipinas. Konfirmado din yan sa mga ebidensya. Ito po ay kasama doon sa inilahad na salaysay ng 18 brave men. No? Sa 18 brave men na yon, 16 po doon ang nanggaling sa Philippine Marines. Konfirmado yan. Inamin na po yan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Navy Branch of Service. Ang isa ay dating reservist sa Philippine Army at ang isa ay naging bahagi po ng Philippine Army. So 18. Sa salaysay at mga pictures na natipo nila mula nung sila ay naglingkod bilang security and assistance sa special operations ni Saldico, na kinukumpasan of course ng mga utos at mga operational orders mula kay Marcos at kay Romualdez, ay marami po ang mga documented na mga pangyayari. Isa po doon ay ang mga visitation sa National Bilibid Prison doon sa mga nasasangkot sa Kian de los Santos case. Ang isa pang kulungan silang pinuntahan na nandun din po ang ilang mga police at mga so-called na mga hit squad sa sinasabi nilang teorya na nagbuo ng hit squad ang gobyerno ni Pangulong Duterte para sa systematic execution ng plano sa extrajudicial killings. At kinausap din po ang ilang mga opisyal ng gobyerno. At pati na rin po ang DOJ at ang iba pang mga dati ay nasa gobyerno ni Pangulong Duterte. At ito ay mayroon pong intimidation element sapagkat ang nagkukumpas na gobyerno na ni Marcos Jr. At mayroon na pong intensyon na pilitin po na mag-cooperate kahit yan ay bawal at illegal na ginagawa
mag-cooperate sa ICC. Okay. So malaking bagay po itong inilahad ng 18 brave men, 18 matatapang na mga nanindigan upang lalo pang bigyan ng detalye ang mga nauna ng salaysay sa pagiging mastermind nila Marcos at Romualdez sa kabulastugan ng mga nangyari, hindi lamang sa korupsyon. And malaki po ang paniniwala ng maraming observers na nakakausap natin na may knowledge sa ganitong kalakaran sa Kongreso at mga diskarte ng panunuhol sa special operations nila na pwedeng umabot nga sa baka $5 million, equivalent to 250 million pesos ang nagastos dito sa case build-up pa lang ni Pangulong Duterte. And we are expecting that Mr. Saldico ay gagawin niya ang pagbibigay ng karampatang suportang detalye sa isiniwalat ng mga dating security teams niya at mga assistants na naglakas loob na ipakita ang systematic, parang sindikato na operations laban kay Pangulong Duterte. Pangalawa, marapat po na dapat ang mga naisiwalat na ito nila Attorney Levy Baligod sa grupo po ng mga 18 brave men na ito na mga naging bahagi ng ating mga kasundaluhan when they were active in service duty pa, ay dapat po mailahad ang counter narratives na ito sa ICC. Siguro hindi na naihabol dahil until Friday na lang po itong schedule na nakasalang for confirmation of charges laban kay Pangulong Duterte. Ito sana magpapakita na lahat ng mga charges o accusations against former President Duterte ay puro propaganda. Wala pong batayan at ito ay iniluto sa illegal na pamamaraan dahil 2023 at 2024 lang nila ginawa ang case build-up na panahon na yon, hindi na po sakop ang Pilipinas ng ICC. Wala na po sa ICC ang Philippine government at ang ating buong bansa. Therefore, ang activities na ginawa ng ICC sa Pilipinas in conspiracy and in collusion with Marcos Jr. and Martin Romualdez and sa sindikato nila kasama si Saldico, lahat ng yun po illegal acts. Lahat ng yun po ay interventionist na lumalabag po sa ating integridad at kalayaan bilang bansa. Ang masaklap, ang nag-facilitate ng ganong kalapastanganan sa ating soberanya at sa ating kalayaan at dignidad bilang bansa na paghimasukan tayo sa sariling mga usapin ng ating legal and judicial system and even in the criminal justice system natin, kung mayroon man silang gustong gawin laban kay Pangulong Duterte, hindi po kailangan at walang karapatan ang mga dayuhang entities na lalo pang bogus na ito dahil 4 na taon na nang magsimula sila, 4 na taon nang nakakalipas na hindi na miyembro at sakop ng ano pamang treaty obligation sa Rome Statute at sa ICC ang Philippine government at ang buong bansa. 2023 and 2024, noong March 2019 po, hindi na sakop at wala ng otoridad at kapangyarihan pa or jurisdiction ng ICC sa Philippine government at sa Philippine nation o sa ating republika. Subalit, hindi po ito kinilala ni Marcos at ng kanyang mga tauhan. At ang malala pa, yung mga pinartidahan sa mga ninakaw na kayamanan nila mula doon sa diskarte sa pundo ng gobyerno na kanilang kinukurakot at dinodorobo, ginamit pa para sa katarantaduhan at iligal na mga gawain, including itong bogus, questionable, and highly anomalous. No, hindi kapanipaniwala at bagkos ay batbat ng malisyusong hakbang na case build-up and investigation na ginawa ng ICC, panel of prosecutors and their investigators against former President Duterte. Sa tingin ko, yan po ay mabigat na magiging argumento na mag-invalidate po at magpapawalang bisa doon sa usapin po ng valid claims of charges and accusations. Dahil kung ito pala ay nagawa at nangyari
sa panahon na illegal at questionable na ang existence and international relations in accordance to treaty obligation ang ICC at Pilipinas, hindi ibig sabihin po, the acquisition of the cases as well as the build-up of such cases ay ginawa sa illegal na pamamaraan, everything that follows, illegal. Walang bisa. Kaya tama ang posisyon ni Pangulong Duterte na hindi po siya magpapasakop sa ICC, sa ano pa mang mga susunod na mga proceedings, sapagkat wala pong jurisdiction at authority ang ICC kay Pangulong Duterte at sa buong bansa. Dahil hindi po nila sakop at hindi nila kayang diktahan ang Pilipinas dahil buhay at nag-ooperate, fully functional and dynamically and operational po ang ating judicial and court and legal processes na kaya pong harapin kung mayroon man pong reklamo at gustong ipapanagot si Pangulong Duterte at ang kanya mga tauhan at mga opisyal niya na nasasangkot dito sa allegations na ito, ang lahat ng yan ay pwedeng gawin sa Pilipinas. Kaya tama ang punto na inilabas ni Senator Bam Aquino na kung ano man ang reklamo sa former President kay Pangulong Duterte at sa kanyang mga opisyal at tauhan sa gobyerno na may kasangkot po sa usapin ng investigasyon at kaso na gustong ilahad sa korte laban sa kanila on the issue of war against drugs and the resulting abuse and excesses being alleged against them, pwede pong gawin yan sa Pilipinas. Because, uulitin po ni Ka-Eric, fully functional, fully operational ang judicial and legal system ng Pilipinas. Pero po itong mga baluktot ang pananaw na mga kagrupo at kaalyado ni Bam Aquino, ni Senator Bam Aquino, kagaya po ng grupo nila Risa Hontiveros sa Akbayan, which is a hilaw na komunistang grupo, nila Boy Lamas, si Boy Tartar, at sila Dilima, at pati po itong si Trillanes, at ang kanilang mga kabarkada, kinukuyog nila si Senator Bam Aquino, na mukhang kumakampi kay Pangulong Duterte o nagpapasipsip sa mga Duterte at mga supporters nila. No! Senator Bam Aquino is making an objective opinion that indeed it is a travesty, paglabag at paglapastangan sa ating soberanya at ating integridad bilang Republika ng Pilipinas na ang manghihimasok, mangingialam at magdidikta sa usapin ng ating hudikatura, ng ating legal and judicial system ay dayuhang mga entities kagaya ng ICC na ang malala pa wala ng authority or any treaty authority sa Pilipinas sapagkat ito po ay nagpasuna simula pa noong March 2019. Kaya tama lang ang naging opinyon na yan ni Senator Bam Aquino. At ang panghuling punto natin ay ganito. Hindi lamang po ang pangungurakot ng mahigit 1 trillion pesos. And now, when these 18 brave men came out in the open and publicly, ibinunyag na nila ang lawak, lalim at lubha ng antas ng korupsyon at pandurubo, pangungurakot na nangyari sa gobyerno ni Marcos. Hindi lang po usapin ito sa flood control projects pala na dinurubo at dinambong nila. Usapin din po ito mga kababayan tungkol sa kung paano ginamit ang mga ninakaw na pera upang punduhan ang isang banyaga o dayuhan na entity at gawin ito parang sindikato na kasabwat. Yan po ang nangyari sa ICC. At dapat din mabunyag yan sa United Nations Security Council, sa United Nations Secretary General's Office, sapagkat hindi malinaw po kung saan ang accountability check sa posibleng pang-aabuso at mga pandaraya sa proseso na ginagawa ng ICC at mga Chamber of Judges, members and prosecutors and investigators. Hindi po nakasaad sa Rome Statute saan sila mananagot. Sino po ang mag-oversee para tingnan, no, halimbawa parang may Korte Suprema ka sa Pilipinas upang tingnan kung tama at makatarungan at nasa batas pa rin
ang mga ginagawa ng mga regional trial court, municipal trial court, at iba pa pong mga judicial components ng ating judicial branch. May Korte Suprema. Dito sa ICC, wala po tayong nakikita na mekanismo except that complaints or investigation related to complaints on the conduct of the ICC and its staff and personnel and the judges appointed doon, manggagaling po yan sa opisina ng Secretary General ng United Nations. At mukhang doon din isasampa dapat ang mga reklamo na magdideklara that from the very beginning, ang ginagawa ng ICC ay illegal at mapang-abuso na pangingialam. At dapat ito ipatigil, and to rectify yung ganyang kaganapan ay kailangan na maparelease po immediately si Pangulong Duterte at ibalik po siya sa Pilipinas. At the same time, ay haharapin niya kung meron mang kasong ipapaharap sa kanya, ay haharapin niya sa Pilipinas. And he is willing to do that. No, hindi po nag-alangan si Pangulong Duterte nang sinabi niya na if there are accountabilities that I should face, then let my accusers bring them in court so that I can confront them and I can have my day in court in the Philippines. So yun, mahirap mangintindihin yun mga kababayan, na hindi tama po ang lahat ng prosesong ginawa illegal. Pati po ang pagpapadukot illegal, kriminal yan. At dapat may pananagutan dyan si Ginoong Marcos at sila Romualdez. Anytime today, we are expecting that Saldico will also express additional details upang mabigyan po ng more substance and more congruent reality of facts and information ang inilabas na mga pagsasalaysay ng 18 brave men na naging tauhan, mga naging tauhan ito ni Saldico. Kaya kapag tumugma na po lahat, at sigurado tayong tutugma yan, pati doon sa naunang salaysay ni Ginoong Saldico at nila Sergeant Gutesa, mas malakas po ang magiging batayan, hindi lamang po sa pagpapanagot sa korupsyon at malawakang pandarambong na ginawa nila Marcos at Romualdez, kundi mapapanagot din sila at ang ICC sa karumaldumal na pagtataksil at iskandalusong pagtraidor nila sa naganap na pagkidnap at illegal na pagpapatapon at illegal na pagpapaditine kay Pangulong Duterte doon sa ICC detention facility. Lahat ng ito ay mabubunyag na rin. And I think baka maihabol pa yan sa mga statements of rebuttals and statements of assertions na inilalabas ng legal defense team ni Pangulong Duterte sa harap po ng ICC Chamber of Judges while the confirmation and reading of charges continue in the next 2 days, mga kababayan. Ayan. Indeed, ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan po ay maghahanap ng takdang panahon ayon sa kanyang kagustuhan at ilalabas lahat ng katotohanan ito upang magsimula na po ang pananagutan at paniningil na may kasamang kaparusahan laban kina Marcos at Romualdez at iba pa pong nakinabang sa sindikato na uri ng gobyerno na mayroon po sa ilalim nito ni Marcos at nila Romualdez. Sa mga nagtatanong po, mga kababayan, kung paano kayo makakatulong sa ating advocacy campaign at sa ating advocacy center na Bangon Sambayanan, may ginagamit po tayong GCash line and line of support. Ang numero po ay 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Mabuhay at maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric.